Mapagpalang araw po. Nais ko po sanang magtanong sa kay Prisen at saka sa mahal na hari rin po. At hindi lang po siya tanong, kundi tulong din po. Humingi po ako ng tulong. Dahil po, nakakaranas din po ako na may mga nakakausap po ako sa aking panaginip hanggang ngayon. 3 taon ko na po ito dinadala. Nag-umpisa po ito 2019. May mga tumatawag sa pangalan, may tumatawag na matinig sa pangalan ko. Hanggang nung nabaptize po ako, mas lalo pong dumami. Sari-sari na po yung pumapasok. May mga nagpapakita po sa akin, may nakikipag-usap, may mga inuutos na hindi ko rin po maintindihan. Nababahala din po ako kasi kung minsan, halo-halo na po yung pumapasok sa akin na mga nagsasalita po. Hindi ko na po alam kung saan po yung iba. Pero yung alam ko po, yung tinatanggap ko lang is may tanda ng salitang alahayam at pangalan na YHWH. Minsan po na naranasan ko rin po kahit sa pagtulog po nahirapan na rin ako dahil niyuyugyug po pag natutulog na kaya nakakamdam na rin po ako minsan yan ng takot dahil hindi ko po alam kung bakit ako nakakamdam noon. Minsan yung pabog sa dibdib na hindi ko rin po alam kung saan nagmumula at bakit ganun. Yun lang po. Tsaka yung mga, kasi kung sa huli po kasi may nagtanong rin sa akin, kaya na ako kailangan ko na pong magsalita dahil hindi ko na po kaya. Dahil tinanong po ako ng tinig kung tinatanggap ko na daw at kung handa na ako. Yun pong hindi ko alam kung saan po yun galing at anong tinutukoy nun sa dami po ng ipinakita sa akin sa panaginip tsaka mga sinabi po. Hindi ko alam kung yung tinutukoy. Hindi po ako ng advice po o payo paano po yun ma-overcome or pwede po bang paano po yung tawag ito mahinto or ano po ba? Kasi hindi ko po alam talaga yung gagawin. Yun lamang po. Okay po, kanino po nating tatanungin, kapatid? Kay Prisen. Kay Prisen po daw. Opo. Opo, manari. At kapatid, yan rin. Okay po, kanino po? Ang ano yan tayo ay pilit na papasukin ng diwa natin, ng diwa ng serpent. Kapag yan ay hinayaan mo na bukas, ay talagang mayroong mga tinig na lalapit sa'yo, makikipag-usap sa'yo, sa iyong panaginip, araw man o gabi, mangyayari yan. Ngunit, kinakailangan alam mo kung paano yan at kung paano i-handle. Naku po, nawawala po kayo, please. Ano? Ang Tuluyan na pong nalaglag. Okay, saluhin ko na lang. Sige po, mahal na hari. Ganito yan.
alam nyo kasi, yung senses natin, we are not limited to yung sense of sight, yung paningin, sense of hearing, yung pandinig, yung sense of touch. Yan. Hindi po tayo limited sa 5 senses. Actually, we have the 6th and the 7th sense. Which is, kung hindi mo alam na nag-exist pala yung 6th and 7th sense, mahihirapan ka talaga kasi makakatanggap ka ng mga input from nowhere. Marami kang matatanggap ng mga input. Kasi parang tenga yan. Yung tenga natin, one of the 5 senses. Yung tenga natin, pangit na music o magandang music, pareho mong maririnig. Yung mata natin, pangit na tanawin at magandang tanawin, pareho mong makikita. Sense of touch, magaspang o smooth, pareho mong mararamdaman. Sense of taste, panlasa, masarap o mapait, maasim o maalat, pareho mong matitikman. Ganon din ang 6th and 7th, yung pang-6 at saka pang-7. Both ways, galing man sa kaliwa o sa kanan, pareho mong mararamdaman. Galing sa alahayam o galing sa demonyo, pareho mong masasagap. Ngayon, anong gagawin mo? Be on your touch base. Sabi nga, grounded ka. Ibig sabihin, keep your feet on the ground, firm ang foundation mo. And that goes with the covenant. Ay, yung mga panaginip na yan, yung mga nagpaparamdam na kung sino-sinong mga spirit na yan, dapat makilala mo. Galing ba sila sa liwanag o galing sa dilim? Pag galing sa dilim, actually you know what to do. Pwede mong palayasin yan even in your dreams. Pwede mong kausapin yan, even in your dreams. So what it takes is yung reliance mo sa alahayam. Kasi pag hindi malakas ang reliance mo sa ating alahayam, tapos nakakasagap ka ng mga ganong signal, baka mabuang ka. Then may I also ask, kung ikaw ba ay nagsasagawa or nagsagawa noon ng isang ritual sa pagbubukas ng 6th at 7th sense. Yung sinasabi nilang third eye na binubuksan-buksan. If you have done it, then you have to close it. Para wala kang maramdaman. Kumbaga, sabi nga dyan, kung ang iyong mata ang magiging dahilan ng iyong pagkakatisod, pluck your eye out. Ibig sabihin, huwag kang tumingin. Kung hindi ka siguradong kaya mo ang tinitingnan mo. Parang pelikula lang yan. Kung hindi ka siguradong kaya ng dibdib mo, huwag ka nang manood kung horror movie yan. O ganun lang yun. So in your dreams, pag-aaralan mo paano mo kontrolin yan because you are the only one in control of that. Yeah. Kasi kahit anong espiritu magpakita pa yan sa iyo sa panaginip. You have the power in your hand. Pero pag inuna mo ang takot, ay wala na. Goodbye ka dyan. Lalamunin ka niyan. Yun lang po, kapatid. Be blessed. Sige po, Yada. maraming salamat po, maraming receive. Be blessed po. Okay.
Okay, maraming salamat po, mahal na Hari and Bro John Michael, maraming salamat sa mga questions ninyo po. Now, pupunta po tayo sa ibang katanungan. Mayroon pa pong nakaraisan dyan? Or mga questions po doon sa sa Facebook Live? Kapatid, habang naghihintay tayo ng magtatanong, gusto kong samantalan yung time. Opo. Go ahead Darating po. nasa during construction ng ating temple, mangangailangan kami ng additional na volunteer. Pero lahat ng gustong mag-volunteer, kailangan alam namin specifically ano yung kaya mong gawin. So, tulad niyan, pag nagsimula ang construction, talaga mabigat yan. So, kung alam mong may sakit ka, huwag ka nang mag-volunteer. So, ang kakailanganin natin in the near future is yung mga able-bodied. Yung kayang pumasan. Kasi maghahakot ng hollow blocks, maghahakot ng graba, maghahakot ng semento, yung mga ganun. Yun ang mga kakailanganin natin. And magpapa-announce ako kung kailan sila pwedeng pumasok. Kasi as of this time, we only have 15 workers. Pero ang sabi ni Bro Manoy, kaya pa naman. Pero pag dumating yung time na talagang nasa kainitan na ang construction, we will need more hand. Okay, kakailanganan natin ang mas maraming tao. Depende kung ano ang ongoing na activity, doon tayo Pag by the time na nagkakabit na ng mga wirings, we need people na may kaalaman sa ng mga alamre na yan. So hindi po isahang tambak kasi ang mangyayari niyan, maraming meron na wala namang ginagawa. Magiging abala lang. So we program it. Ako'y naghihintay lang ng instruction mula sa ating foreman, sa ating mga leadman doon. So sa mga gustong mag-volunteer, pwede po kayong magpalista at indicate nyo mismo eksakto kung ano yung skill, ano yung kaya mong gawin. Ikaw ba ay carpenter? Ikaw ba ay mason? Hindi yung mason na yung mason. Marunong magmasa ng semento at kaya pa ng katawan mo. Pag may sakit, huwag na po kayo mag-volunteer, baka mag-collapse kayo. Yan lang po, mga kapatid, and thank you very much. May nag-raise hand po ngayon si Sis Maria Magtanggol. Sis Maria, go ahead. Magpalang araw po sa ating lahat at happy Sabbath day po. King OHC, doon po sa pagbo-volunteer, dapat po ba matagal na sa kawan or kahit newly baptized po ay pwede po mag-volunteer? Yan lamang po. Sa mga kalalakihan. Pag-uusapan natin sis ang parameters niyan. Kasi we also need to consider security measures. Kasi ayoko nang maulit yung nangyari noon sa panahon ni Pablo. Na may mga pinapasok, it turned out problema, nag-iinuman doon, away-away, merong may hawak na itak, nagwawala, yung mga ganun. So we will consider the personality per se. Kailangan ma-interview muna at dumaan din sa screening. Kasi baka pagdating doon, manghabol ng itak. Mag-away-away, may dos at tubo, magpupukpukan doon. So we need to consider that. Okay, maraming salamat. Yung may mababang kalooban, kaya ng katawan, at ang mahalaga sa lahat, yung diwa ng taong yan. Dapat mapisil muna natin kung nararapat ba na isama sa mga nagtatayo ng temple. Remember, ang pagtatayo ng temple ay isang banal na gawain. So we don't want just anyone to come in.
Very selective po tayo dyan. So I guess, Joshua, maglatag na kayo ng mga parameters in cooperation with the, kung sino ang in charge doon. You can contact Gob Ancheta as a starting point. Siya na lang magtatanong kung anong batch. Mga mason ang kailangan o mga karpintero na, mga interior decorators. Face by face po yan. Dapat din po kunin ng details. Ano po, King OHC? Yeah. May contract po, may kontrata po na pipirmahan ang lahat ng magbo-volunteer doon. Alam ni Sis ay. Sige. Okay, maraming salamat po, Okay. Mahal na Hari. Maraming salamat po. Opo. Bati na ko, Maraming sis. salamat. Opo, please. Opo. Opo, yung mga, doon pa rin po sa mga magbo-volunteers. Pakiusap lang po, huwag nyo na pong isama ang pamilya, ha. Kasi mahirapan tayo sa accommodation at baka magkaroon po ng disruption sa mga gagawin natin araw-araw. Yun lang po. So kung kayo lang po ang nakalagay sa lista, kung maaari, kayo lang po. Huwag na pong isama yung katulad nung nangyari po noon na pamilya, mahirap po yun sa namamahala doon sa ating sa site at mahirap din sa pag-maintain po ng kaayusan doon at katahimikan. Kung ang mga bata, lalo ng mga bata, kung naglalakad, gumagalaw yan, baka magkaroon pa ng aksidente, yun po isa sa magiging problema natin. So yun po mga kapatid, wag lang po, kung kayo lang po ang pupunta doon. At wag po kayong magtatampo kung may na hindi po kasama ay hindi po kayo papasukin. Maging mahigpit po tayo kasi yun nga sabi ng banal ang paggagawa po ng templo. Actually, yan ang isa sa mga sacred structures po ng kingdom. So lamang po, maraming salamat po, Sis Jack. Okay po, maraming salamat. Please, Senen. Mayroong katanungan din dito. Paano po yung mga taga Mindanao na gustong mag-volunteer? Pwede po. Mga taga Mindanao. Siguro ko kasi masyadong malayo, i-consider natin sila as backup na lang muna. Kung kukulangin ang mga nasa NCR, tayo sa Mindanao. We will tap people from Mindanao pag kukulangin ang sa Kasi alam niyo naman, unang-una napakalayo babiyahe and mahal na ang airplane ticket ngayon. Mahal ang plane ticket. So, kung available time niya is 1 week, gagastusan natin ng sabi nating 10,000 sa plane ticket plus pocket money, mas ng management na kumuha na lang ng locally available dito who can do the same job, the same work. But I don't mean na nire-reject kayo ha, but we have to consider yung budget and economic factor. Kasi we work by the budget and we maximize na ang pera ay talaga. Kaya ako lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa mga local chapters, maganda siguro wag muna nating sabayan yung pagtatayo ng temple. I-concentrate muna natin ang ating mga financial resources para matapos ito. Then afterwards, sige, magtayuan na ng mga HOP. So medyo piniprenohan ko muna. Kaso yung iba, imbis na itulong, hindi isang chapter na nagdadalawang HOP. Hindi ko alam bakit kailangan dalawa ang HOP, isang lugar. I don't know. So, sana naman, cooperation po. Cooperation. Kasi, if you don't cooperate, ibig lang sabihin yan, you are not part of the covenant. Because covenant is a contract, and the contract is you have to abide by the stipulations there. Pag sinabing unity, one shepherd, one voice, one command yan. Maghihintay ka kung anong instruction sa taas. Di yung magkakanya-kanya kayo. So for the meantime, I want to concentrate all the resources muna
dito sa temple. Of course, exempted din yung mga prior commitments na may mga legal aspeto. Nakapirma tayo ng kontrata, bato pa rin natin ang kontrata. Yun lang ang magpapatuloy. The rest, yung mga gusto magpasimula dyan ng HOP, siguro ko i-hold nyo muna. Darating din yan. Kasi, ang gusto ng Aba ay hindi HOP na kanya-kanya watak-watak. Gusto niya munang magkaroon ng isang temple kung saan mag-glorify ang kanyang pangalan. Ibang tipong hindi pwedeng tawaran, hindi pwedeng pagtaasan ng kilay, hindi pwedeng kutsain because it's a magnificent temple. Doon muna tayo mag-focus. At kapag meron ng ganon, tsaka na tayo mag-ano. So, please hold mga projects na pwede pa namang i-hold. Yan ang strategy ko ngayon. Kasi kawawa naman yung ating benefactor. Concentrate the resources. Kaya nga dito sa akin, mayroong merong sabi sa akin, padalan daw ako ng massage chair. Pinahold ko muna. Hold! Hindi ko kailangan. Later in the future na lang yan. We appreciate those mga gestures. Pero for the meantime, kung sobra-sobra ang pera ninyo, wag na muna sa mga ganong aspeto. Concentrate na lang natin sa Kasi kung padadalahan ninyo ako ng kung ano nakakaraga ng 10,000, ilang sakong semento na ang mabibili niyan. Ilang dipang wire na ang mabibili niyan, ilang tubo na. O yung mga tipong ganun. Kasi ako, for every 1,000, iniisip ko anong pwedeng mabili nito kung sa temple ito inilagay. So we need to focus all efforts, all resources, all attention natin sa temple muna. Then ang susunod dyan is yung printing ng Torah. Then thereafter, sige, magtayuan na ng mga HOP. So sa ngayon, tsaga-tsaga muna tayo. O kung tukod-tukod na tolda, yun lang muna, sige. Hayaan ang tumawa ang gustong tumawa. Then someday, we will have our vindication. O ayan, nakatukod-tukod kami ng tolda. Bakit? Kasi may templo kami na gold ang sahig na andun sa Mount Zion. Ganun ba kayo kayaman? Oo, ganun kami kayaman. Gold ang sahig niyan. So doon muna tayo focus para may impact. Yung pinagsama-sama kasi nating resources, malaki ang impact niyan kung pagsasama-samahin natin. Pero kung watak-watak ang application, baka wala tayong naitayong temple, tapos nga, ang dami yung mga HOP, lahat naman mga tukod-tukod, tabingi ang bubong, o lahat ganun. So may maituturo ka ngayon na for the glory of Aba. Sinasabi natin, napakayaman ng ating Aba, tapos wala tayong maituro. This will be the pride of the Kawan worldwide. And you are part of it. Pag tinanong sana ng may templo kami, ang laki-laki, gold ang sahig kaya ng temple namin. O sino ang binibigyan nyo ng luwalhati? Di ba ang Aba? Kung hindi natin yung pagtutulong-tulungan, hindi natin ifo-focus lahat ang resources natin doon. At may nagtanong, nasan ang templo? Ayun, wala pang bubong. Gusto nyo yun? Di ba ang pangit? So please cooperate. Lahat kayo, mga sisi. Pagtiyagaan nyo muna kung ano ang meron. Hanggat makakatuwad pa naman, makaka-prayer, tama na muna yan. Yung pag umulan, hindi pa naman kayo mababasa, tama na muna yan. Huwag na muna yung iba-ibang structure dyan sa paligid ninyo. Ang iba gusto nang magkaroon ng flower kung ano-ano. Gusto na ipa-concrete na ang mga pader nila. Huwag muna.
Bakuran nyo muna yan ng kawayan. Tama na yan. O baka nakawan kayo, mag-alaga kayo ng ano dyan, aso, o magpalit-palitan kayo, maglagay kayo ng bantay. O para yung imbis na gagastusin nyo dyan, ipadala nyo na muna sa temple. Because after that, we have another project that will impact the whole world. Yun ang target natin. We need to make ourselves felt ng buong mundo. Dapat maramdaman na nila na nandito na tayo. E paano tayo mararamdaman kung nagkakanya-kanya tayo? Walang impact ang mga ginagawa natin. Sana naiintindihan yung lahat. Samantalahin nyo na naandyan tayo. Kasi kung someday pa kayo magano, alam nyo, iba kasi ang pakiramdam. Na alam mo sa sarili mo na may naitulong ka sa templo na nakatayo na yan. Ibang-iba ang pakiramdam hanggang sa kaapo-apuhan mo, ipagmamalaki mo yan. I tell you. Yata. Yan lang po, sis. Back to you, MC. Hello po. Magpagpalang hapon po sa lahat, sa ating mga moderator, sa ating priest, at sa ating mahal na hari po. May tatanong lang po ako kung mas magiging maunlad na po ba yung or magiging mamamayagpag na yung righteousness once na ay yung bansang pero once na mabuild na natin yung temple o kingdom sa pagdating pa po ng ating Messiah King Yahweh. Kasi po, pansin ko po, yung mga gumagawa ng kasamaan o corruption, sila pa yung yumayaman. Tapos yung mga pantay lumaban, tapos yung mga nasa tama yung ginagawa, sila pa yung umihirap. Yun lang po. Salamat. Yung path to righteousness ay walang pipiliin mayaman o mahirap. Maraming mayayaman na on the road to righteousness. So hindi tayo maghihintay, hindi kailangang maghintay ng righteousness sa pagbabalik ng King Yahweh. So wag niyong iisipin na ang righteousness is mananaig pag nandito na ang King Yahweh. Nagsisimula na po ang righteousness. Dahil ang katunayan yan, hindi bababa ang King Yahweh kung walang righteousness sa atin. So tayo ang magpapasimula. Yan ang sagot ko dun, bro. In connection po sa prayer, by the way, blessed Sabbath po sa lahat, sa ating mahal na hari at sa ating mga kaparian. In connection po sa prayer po, kung pwede pong magtanong, when it comes to praying po mga kapatid, sa ating mga priesthood, dapat po ba, kasi for me po, pag nagpipray po ako, nakapikit po talaga yung mata ko po. For us, just recently, may nakikita po ko po pa rin po akong nakabukas yung mata ba? Ano po ba yung dapat po talaga when we pray? Yan po. Maraming salamat. Ano yan kapatid? Sa akin yan kung saan mo nadarama yung holiness, saka yung sacredness ng pag-pray. Ako nagpre-pray ako ng lalo pagkagabi. Yung mga activities natin, kunyari sa halaran, meron tayong burning of incense o kaya meron tayong meat offering. Pag ako'y nakatayo, talaga nakabukas ang mata ko niya, nakatingin ako sa kalawakan sa kaitaasan, nakaharap ako sa north. So we do that. Kung araw at magsulok ka lang sa isang lugar, sa iyong room, mag-pray pa ka, you can do it. You can close your eyes or you can open your eyes. Kung saan mo yun mas kasi importante dyan yung concentration. Yung diwa natin nakafocus talaga sa praying. Kaya nga ako, bago talaga ako nag-pray, meron akong ilang seconds na ina-adjust ko muna yung buong sarili ko na nag-close muna ako ng aking mata, tapos ay kinoconcentrate ko siya para yung diwa ko talaga nandun sa kanya before I start praying. So palagay ko sa yan bro, wala namang sinabi sa
kasulatan na kailangang nakapikit o nakabukas ang ating mata. Pero palagay ko sa personal preferences natin, how ready we are sa pag-pray natin bago natin sambitin yung prayer. So okay lang yun bro. Kung ikaw ay madidefile or mawawala yung concentration mo kung nakabukas ang mata mo, lalo kung we are praying in groups, di ipikit mo yung mata. Pero kung you are in full concentration, nakatingin ka sa taas, tingin ko walang ano doon bro. Actually, ginagawa ko yun eh. Sometimes I pray, nakabukas ang mata ko. Dahil sa pray na nakapikit ang mata ko. Ganun lang po yun. Ang importante po ay ang focus natin. Salamat po kapatid. Thank you po. Thank you so much bro. Please, go ahead po. Oo. Wait. Oo, alam ko kasi Bro Ed kung saan galing yung pag nag-pray dapat nakapikit. Pareho naman tayo ng pinanggalingan eh. Opo. Oo. Pero ito, comedy na sagot. Pag maraming pusa sa paligid at kayo ay mananalangin sa harap ng pagkain para magpasalamat, huwag kayong pipikit. Baka mamaya pagdila nyo, wala na. Pagdilat nyo, wala na yung ulam nyo. Tinatapos pala ng pusa, o paano pa yan? So, what I'm trying to say is, hindi po compulsory na nakapikit tayo. O pag mananalangin tayo, para yung ating kakainin ay ipagpasalamat, at sa paligid 5 ang pusa na umaali-aligid nagngyaw-ngyaw, wag kayong pipikit. Baka pagdilat nyo, wala na ang isang prito na dapat sana ay tig-iisa kayo. O paano yan? Pumikit kasi kayo eh. Ganun lang yun. Tapos, ito totoong kwento ito. May isang noon, kasama natin na nagkora na. Nung nag-prayer na, nag-bow down na lahat. Wala, umalis siya kasi hagikik ng tawa kasi tinitingnan niya pala ang bawat kwit ng bawat isa. Kung ano-ano ang nakita niya. See, pagdating ng yun ang kinikwento. Nawala siya kasi iba pala eh. So yan lang po ang masasabi ko. So if madidistract ka, mahina ang concentration mo during prayers, dali kang madistract, makakita ka lang ng kung wala na, ay pumikit ka. Pero kung matibay ang concentration mo, na kahit may nagsasayaw na ng hula-hula sa harap mo, makakapag-pray ka pa rin, di wag kang pumikit. Dumuko lang ang ulo mo. Okay na. So yan lang po mga kapatid ang sagot ko. Wala pong kautusan, wala pong nasusulat sa Torah na pag tayo ay nanalangin, kailangang nakapikit. Wala naman eh. Sa totoo lang, wala. Salamat po. Yada. Hello po. Mapagpalang Sabat po sa ating lahat. Opo. May katanungan lang po ang ating elder brother si Carl Snyder. Yung pong kanyang kalituhan tungkol po sa pagtawag natin ngayon ng Alahayam na dati ang tinagamit natin ay Elohim. Gusto lamang po niyang maliwanagan kung ano po ba ang dapat na itawag natin sa ating amang nasa langit. Yun lamang po ang katanungan. Marami pong salamat. Alahayam is the more appropriate kasi yan ang Paleo-Hebrew. Yung Elohim is modern Hebrew. So in uniformity, Alahayam tayo. Yan lang bro. Ngayon po naman ay tinatawagan na natin ang ating mahal na Haring Ofirio. Mahal na Hari. Happy Sabbath mga kapatid. Maraming salamat. So bilang pagwawakas ng ating session for today, for this Sabbath, nais kong i-acknowledge at pasalamatan ang lahat ng nasa pamunuan
mula sa Prime Minister pababa sa buong priesthood, buong Joshua, buong MCIT, buong MIST, MOE, social, health, and lahat ng mga departments natin, so numerous to mention. Maraming salamat at kami naman dito sa taas ay nakikita namin at ina-acknowledge ang inyong mga effort. Nagpapasalamat din ako sa mga chapter coordinators, ACC, treasurers, and local officers para sa inyong honesto, pagiging tapat na pagsunod. Although may mga mangilan-ngilan na defiant pa rin sa mga instructions. Sa mga volunteers na talagang manual labor, nagpapasan ng semento, nagpapasan ng mga boulder, graba, ang inyong pagpapagal ay nakikita ng buong kawan. Higit sa lahat, ano man ang ginagawa ng sino man sa atin mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, hanggang sa mga kusinera at kusinero na naghahanda ng mga pagkain, hanggang sa mga members ng kawan na patuloy na nagbibigay ng kanilang suporta, malaki man o maliit, nakikita ng Aba ang inyong mga puso. Ipinagpapasalamat ng national ang inyong patuloy na pagsuporta. At dahil dyan, hinihiling ko sa Aba, Aba Yahweh and King Yahweh na igawad ang pagpapala, finansyal, pisikal, at espiritual na pagpapala sa inyong lahat, kasama ang inyong buong pamilya. Be blessed everyone. In the name of Aba Yahweh and King Yahweh Shai, happy Sabbath and Shalom. Yada. Yada. Yada.